Anyway, sige Ted, pag-usapan na lang natin itong salita ng Diyos. Since na-amaze si God kahapon, si Jesus dun sa unbelief o kawalang pananampalataya nung kanyang mga kababayan, siguro ang magandang tanong, paano ba lalabanan, Brad, yung unbelief? So Daily Brad, paano ba mapapalakas yung aming pananampalataya? So for the next 3 days na natin tira sa atin for the week, yan ang pag-usapan natin. So ngayon po, siguro very practical lang tayo, Ted. Do not overthink. Ayan, maganda yan. Isang aplikasyon na pwede nating i-apply. Paano mapalakas yung pananampalataya? Huwag ka masyadong mag-overthink. Ibig sabihin, namumultiply minsan yung maliit na problema, napapalaki natin. At yung Diyos na malaki, napapaliit natin. Kadalasan, nasasapawan tayo ng takot, kaya po we tend to overthink. Sabi sa pangalawang Timoteo 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi, tatlo to, espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at self-control o yung pagpigil sa sarili. Linawin ko po, hindi raw tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear and timidity, kundi spirit of power, love, and self-control. Alam mo, Ted, isang classic example niyan, yung mga slave, yung mga alipin po, yung Israelita, lumabas sila sa Ehipto. And for hundreds of years, slave sila, nilabas sila ng Diyos. Okay? Okay, through Moses, alam natin istorya na yan, na-witness nila yung kapangyarihan ng Diyos kung paano sila nilabas sa tanikala ng pagkakaalipin ng mga Egyptian. Nag-provide si Lord ng manna from heaven, patuloy silang pinapainom in the midst ng disyerto, and yet patuloy silang reklamo ng reklamo at hindi sila nakapasok ng promised land simply because of, sabi sa Bible, unbelief. Mas lumalaki yung problema kesa sa Diyos nila. And medyo nakaka-weird din, Ted, dahil sobrang laki ng Diyos nung pinakita sa kanila kung gaano ka-powerful, hinati yung dagat and all, and yet nung nasa kalagitnaan sila ng problema, sobra silang lumaki yung problema kesa sa Diyos nila. Yan po ginagawa ng overthinking, pinapalaki yung maliit, pinapaliit yung totoong malaki. Sa English, we major on the minor. At ito pong pandemya na to, there's a way para po i-expose kung gaano talaga kaliit ang ating pananampalataya or kung gaano rin kalaki. Kaya nga po, like ko sinasabi dito, Ted, itong simpleng wax ko na to, napakaliit na to, pero kung yan ang nasa mata mo, mas malaki siya dun sa bahay ng kapitbahay namin. Kasi nga, lagi nasa mata mo to, pinapalaki mo. Pero pag nilayo mo yan, you'll have the right perspective. Oops, mas malaki pala yung Diyos ko kaysa sa problema ko ngayon. Kaya Ted, tandaan natin mga kabrad, si Lord po bilang ating Ama sa Langit, binigyan tayo ng espiritu ng power. Power over sin, power over fear, power over anxiety. You just have to claim it. Lord, anak mo ko, ba't ako matatakot sa pandemya na to? And then the power of love to overlook offense. At tayo mahal din ng Diyos at pagpigil sa sarili. Again, yan po ang dasal ko sa ating lahat, mga kababayan. Pag tinignan natin yung sitwasyon ng bansa natin, nagbabangayan ng mga politiko natin, sangkatutak na korupsyon and all, talaga po ma-overwhelm tayo. But bear in mind, mas malaki po ang Diyos natin. At bear in mind, our God has always been and will always be in control. He is sovereign. He is accomplishing His purpose. Doon lang tayo sa side niya. And will be on the, winning side palagi. Dasal po tayo, Panginoon. Salamat po sa spirito ng pagmamahal, spirito ng kapangyarihan at self-control na binigay mo sa amin. At Lord, hindi namin kine-claim yung spirito ng kahinaan or fear, Lord God, dahil ito ay magdudulot lang sa amin ng unfounded fear or wala naman talagang basehan na takot. Kasi Lord, every time pinapalaki namin ang problema, pinapaliit ka namin. Kaya Lord, tulungan nyo kami makita ka for who you are, na ikaw ay Diyos na you have the universe in the palm of your hands. Ganun ka, Lord, kalaki. Okay, metaphorically speaking, ganun ka, Lord, you created everything. And yet, Lord, minsan pa nagdadasal kami sa iyo, parang ang liit mo. Parang mas malaki yung problema ng bansa kaysa sa kung gaano ka kalaki at kung gaano ka ka-sovereign. Kaya Lord, patawad po sa mga pagkakataong pinapaliit ka namin, nire-reduce ka namin sa isang maliit na Diyos na nakapatong somewhere sa cabinet or nasa bulsa namin. But Lord, you are a God who is bigger than everything because you created the whole thing. Kaya Lord, patawarin niyo po kami pagka pinapaliit namin ang iyong kapangyarihan. At Lord, naway makita ka namin for who you are. Na itong mga problema na to ay panandalian
ikaw, Lord, ay panghabang buhay. Salamat po sa pagkakataon na to sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po salamat sa pagkakataon po na aming maging bahagi ng aming programa. Si Brad Jeff, we pray, Lord, para po sa kanyang proteksyon, sa kanyang pamilya, sa kanilang simbahan against this virus. Lord, we pray para po sa lahat ng mga lingkod ng simbahan na kayong po nakikinig, nanonood po sa aming programa. Lahat sila, Panginoon, ay biyayaan po ninyo ng lakas ng katawan para po mapagtagumpayan ang kanilang misyon na paglilingkod din po sa inyo. And Lord, kami po ay napapagod, napapagal, nauubusan po ng pag-asa sa mga nangyayari po sa aming bayan. Mahal na Panginoon, kayo na po ang bahala. We trust, we believe, Amen. and we surrender everything sa inyong kabanalan. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Brad Jeff. Yeah. Thank you for your patience. Thank you for your time. And thank you so much sa iyong volunteerism sa programang ito. We'll catch you again tomorrow, Brad.